Shalom sa inyong lahat. Dapat nating malaman ito na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya sa krus upang ang makasalanang pagkatao ay mamatay at nang hindi na tayo pagharian pa ng kasalanan. Roma 6:6, Filipino Standard Version. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manonood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Anong makamundong nasa iyo ang kailangang maalis? Pinagkaisa ang langit at ang lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Bago tayo pumalaw, manalangin muna tayo. Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa ating mga puso. Manahang kasama sa ating mga salita ni Kristo sa lahat ng karunungan. Umawit tayong biyaya sa ating puso sa Panginoon. Ano man ang ating gawin sa salita o sa gawa, gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na may pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Amen. Panlabing isang leksyon, ang pamumuhay kasama si Kristo. Ang ating talatang sauluhin ay nasa Colosas 3:14. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Karaniwang hinihimok na huwag maging makalangit ang pag-iisip. Kung hindi, tayo'y hindi magiging makalupang mabuti. Samantalang totoo sa isang kaisipan, merong isang parehong mahalagang konsepto na binibigyan din ni Pablo sa Colosas 3. Kung tayo ay masyadong makalupa ang pag-iisip, tayo'y walang makalangit na gamit sa Panginoon. Tatlong paghahati. Mga isipan sa itaas o ibaba, mula sa lupa tungo sa bagong tao, at kumakatawan kay Jesus. Sa unay dalawa ang tatalakayin, makalangit na pag-iisip at wakasan ang kamunduhan. Sa ikalaway isa, binabago sa kaalaman. At dun sa ikatloy dalawa rin tatalakayin, karakter ng bagong buhay at nabubuhay sa bagong buhay. Unang pagkakahati, mga isipan sa itaas o ibaba. Ang unang tatalakayin ay makalangit na pag-iisip. Colosas 3:1-4. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Papalapit sa langit. Mula sa tuktok ng isang bundok,
Posibleng suriin ng isang malawak na tanawin na nasa paligid mo. Mula pa noong unang panahon, ang mabundok ay madalas na puntahan ng mga naghahangad ng mas malapit na karanasan sa Diyos. Maging ang mabundok na gawa ng tao na tinatawag na sigurat ay itinayo ng mga pagano para sa gayunding layunin upang makipagkita sa mga Diyos. Ang lungsod ng Ur na si Abraham ay tinawagang umalis ay may isang napakalaking sigurat na nakikita mula sa maraming milya sa paligid. Ngunit ang pagbabago ng taas ng isang tao ay hindi mismo mas maglalapit sa sinuman sa langit sa kaisipang espiritual. Tandaan natin, sa kaisipang espiritual. Sa pisikal, nasa mataas na lugar. Ang pagsisikap ng tao ay hindi makakagawa nito. Sa halip, sa pamagitan lamang ng isang himala ng biyaya, kung saan tayo'y namatay kasama ni Kristo at muling itinagong kasama niya. Ito'y pasimbolong inilarawan ng bautismo. Ay posibleng na mapalapit sa langit. Espiritual ang kaisipan. Mula sa simula ng Colossus 3, ang paulit-ulit na pagbibigay diin sa kung ano ang nasa itaas, ibig sabihin, kung ano ang nasa langit, yung mga bagay na nasa itaas, kung saan naroon si Kristo, kasama ni Kristo sa Diyos, na kasama niya sa kawalhatian. Colossus 3:1-4. Maraming hindi may paliliwanag sa buhay Kristiyano. Paano nga ba mamamatay at mabubuhay nang sa lahat ng tingin siya ay parehong tao at walang naging gayong karanasan ng buhay at kamatayan? Maraming bagay na walang katuturan sa natural na pag-iisip na hindi naiimpluwensyahan ng banal na espiritu. Pero sa mga espiritual ang pag-iisip dahil tinanggap nila ang bagong puso na ipinangako ng Diyos, ang kamatayan at kasalanan at ang muling pagbangon kasama ni Kristo ay mga tunay na realidad. Gaya ng pinagtitibay ng himno, tinanong mo kung paano ko nalalaman na buhay siya, siya'y nabubuhay sa loob ng aking puso. Gayunman, ibinibigay ni Pablo ang mga utos na ito dahil may patuloy na pangangailangang baguhin ang espiritual na buhay na ito. Sa katunayan, maaari tayong lumayo at mawaglit at hindi tayo ligtas sa tukso sa buhay na ito. Dapat nating piliin araw-araw na hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Colossus 3:1. Ang ating walang hanggang buhay ay ligtas na natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Talatang 3. Ngunit ang panlabas na pagpapahayag ng buhay na yon ay hindi magiging kahit ano maliban sa nakatago. Ang tanong ay ganito, nasaan ang inyong mga iniisip? Karaniwan sa itaas o karaniwan sa ibaba? Kung ang huli, yung karaniwan sa ibaba, paano mo mababago ang iyong direksyon? Pangalawang pagtatalakay, wakasan ang kamunduhan. Colossus 3:5-6. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman
na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Marami tayong narinig na slogan ngayon. Wakasan ng giyera, wakasan ng pagkalbo ng kagubatan, wakasan ang mga sandatang nuklear. Ngunit ang isa na marahil ay hindi pa natin narinig ay wakasan ang kamunduhan. Hindi ito naaayon sa sentimentalismo ng ating mundo. Hindi dahil mali ang iba pang mga slogan o mali ang itinataguyod nila. Ang mga ito'y hindi pag-iisip sa inaharap na sinasalang-alang ang pagiging malapit ng kawalang hanggan. Ang ating focus ay kailangang maging mas mataas, walang hanggang mas mataas. Patayin ang mga bagay sa makalupa. Kahit na sa espiritual na paraan, tayo ay namatay na kasama ni Kristo. Ang ating mga sangkap, ibig sabihin, ang mga tukso na inihaharap sa atin ng ating katawan at isipan ay kinakailangang patayin. Ngunit, dapat nating mapagtanto ang dalawang bagay na may kaugnayan sa utos na ito, yung kinakailangang patayin. Una, sa Colosas 3:1, ang Gregong forma na ginamit ni Pablo ay nagpapalagay na tayo sa katunayan ay binangon na kasama ni Kristo. Ikalawa, ang utos sa Colosas 3:5 ay isang kahihinatnan ng katotohanan ito. Makikita ito sa salitang sa makatwid. Konklusyon yan. Maaari nating patayin ang mga makalupang bagay. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa at kasakiman, at iba pa. Dahil lang tayo'y binangon na kasama ni Kristo at taglay ang kanyang espiritual na buhay at kapangyarihang alisin ang mga bagay nito sa ating mga isipan at buhay. Kinakailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Wala tayong kapangyarihang gawin ito sa ating sarili. Ang buot ng Diyos. Kawili-wili ang tanging iba pang pangyayari sa Grego ng eksaktong parirala na lumilitaw sa Colosas 3:6. Ang puot ng Diyos ay sa Roma 1:18. Doon din makikita. Ibinibigay ng Diyos ang mga tao sa kanilang sariling masasamang kalakaran at sa gayon ang kanyang puot ay darating din sa mga suwail. Sa Roma 1:18, tumutukoy si Pablo sa mga kasamaan at kalikuan na itinutumbas ang karumihan gamit ang salitang Grego na matatagpuan sa Colosas 3:5 sa mga taong nagpapakasawa sa pagnanasa ng kanilang mga puso upang lapastanganin ang kanilang mga katawan. Inaabuso ang katawan. Sabihin, paanong nalapastangan ang katawan? Paano nila nilapastangan ang kanilang mga katawan? Una, dahil ayaw nilang kilalanin ang manlalalang, kundi pati na rin sa pamagitan ng karumal-dumal na pagnanasa, sapagkat kahit na ang kanilang mga kababaihan ay pinapalitan ng likas na paggamit para kung ano ang labag sa kalikasan. Sabihin ay hindi natural. Kagaya ng babae sa babae, hindi natural yan. Ang natural ay lalaki sa babae. Gayon din naman ang mga lalaki.
na iniiwan ng likas na pamumuhay ng babae ay nag-aapoy ang kanilang masamang pita sa isa't isa. Ang mga lalaki sa mga lalaki ay nagsisigawa ng kahihiyan. Roma 1:26 at 27. Malinaw na malinaw sa mga talatang ito yung nangyayari sa ngayon, yung same-sex marriage. Paano natin susundan ang masalitang patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo? Pangalawang pagkakahati mula sa lupa tungo sa bagong tao at tatalakayin binabago sa kaalaman. Colossus 3:6-11. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo nung una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong mabibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Dito'y wala ng Grego at Hudyo, tuli at di tuli, ng barbaro, ng skita, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Ang panawagan na hubarin ang dating pagkatao. Ang unang mga salita sa Colossus 3:8 ay naghuhudyat ng madrama at mapagpasyang pagbabago mula sa kamatayan tungo sa buhay. Datapwat ngayon, ang salitang ngayon sa Grego ay malinaw. Ngayon, ibig sabihin, dahil sa ikaw ay bumangong kasama ni Kristo at hinangad yung mga bagay na sa itaas, ang iyong kasalukuyang buhay ay magpapakita ng isang kitang-kitang kaibahan sa inyong dating buhay na pinatay kung ano ang makalupa sa iyo. Colossus 3:5. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Colossus 3:8. Ang parehong galit at puot ay maaaring ilarawan ang matwid na tugon ng Diyos sa kasalanan gaya ng maaari ito para kay Kristo. Pansinin ninyo na ang galit at puot ng Diyos ay tugon sa kasalanan ng tao, hindi yung tao mismo. Yung kasalanan niya, galit siya sa kasalanan, ngunit iniibig niya ang tao. Ganon din ang ating Panginoong Hesus. Sa kabilang dako, inihimok tayo na unawain ninyo ito. Minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pananalita, mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Santiago 1:19-20. Nais ng malisya ang kasawian ng iba. Ang paninirang puri ay dinisenyo upang makapanirang puri. Kinukundi na rin ni Pablo ang lengguwaheng mapang-abuso at mahahalay. Sa wakas, ipinagbabawal ang pagsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Yun ang katunayan na hinubad na yung lumang pagkatao.
pati na kasi yung mga gawa ng lumang pagkatao ay wala na. Ang kasuotang metapora. Ang mga pandiwang ginamit ni Pablo para sa pagbabagong anyong ito mula sa luma tungo sa bago ay nagpapahiwatig sa pananamit na parang may naghubad ng lumang maruming mga damit at nadamtan ng mga bagong puting damit. Ang isang katulad na luma, bago, pagkakaiba ay ginawa tungkol sa luma at bagong mga tipan na kung saan ay inilalarawan ayon sa pagkakabanggit sa pamamagitan ng panlabas na titik ng batas at sa pamamagitan ng panlabas na batas na nakasulat sa pamamagitan ng Espiritu sa puso. Yun una ay luma, yung external letter of the law. Yung nakasulat sa tapyas na bato. Yan ay luma. Yan ang bago ay hindi na isusulat sa bato kundi sa puso na. Paggamit ng kaalaman sa pamagitan ng kanyang salita. Ang mga metaporang ito'y naglalarawan ng pagbabalik loob at mga epekto nito na tinatawag ni Pablo na bagong nilalang, 2 Corintios 5:17. Tayo ay nababago sa kaalaman ayon sa larawan niya, larawan ni Kristo yun, Colosas 3:10, na siyang larawan ng di nakikitang Diyos. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagbabago sa atin sa iisang larawan mula sa kalwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. 2 Corintios 3:18. Inilalagay tayo nito sa itaas ng lahat ng mga hangganan ng etniko, geografiya at panglipunan dahil tayo'y mga mamamayan ng isang mas mataas na kaharian. Matapos ilarawan ang masamang gawi at negatibong katangian na inaalis at itinatabi kapag lumapit tayo kay Kristo, nagpapatuloy si Pablo sa positibo, gaya ng paglipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Pangatlong pagkakati, kumakatawan kay Jesus. At ang unang pagtatalakay, karakter ng bagong buhay. Colosas 3:12 hanggang 14. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kaganda, kababaang loob at kaamuan, at ng katiyagaan. Pagtitiisan ninyo ang isa't isa, at kung sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ang mga mananampalataya kay Jesus. Gaya ng Israel na tinawag ng Diyos upang maging kanyang natatanging bayan at sumasalamin sa kanyang karakter, ang mga mananampalataya kay Jesus ay mga hinirang ng Diyos. Colosas 3:12, ang kanyang mga napili. Hindi lahat gayunman ay isinasabuhay ang tawag na ito. Gaya ng sinabi ni Jesus, marami ang tinawag datapwat kaunti ang hinirang. Mateo 22:14. Ang mga referensya ni Pablo sa mga hinirang ay may katulad na
kahulugan. Makikita yan sa Roma 8:33. Gayon din, gaya ng Israel, ang mga manampalataya ay minamahal ng Diyos at banal. Deuteronomio 7:6-8. Kasamang nagdadala ang pribilehiyong ito ng isang mahalagang responsibilidad upang ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. 1 Pedro 2:9. At ginawa natin yun sa paraan ng ating pamumuhay ngayon. So, madadala natin ang katotohanan kahit na hindi tayo nagba-Bible study o nangangaral sa pamagitan ng ating buhay na sumasaksi. Ang 8 mga katangian. Ang mga 8 katangiang binanggit ni Pablo ay isang mahabang listahan. Kahabagan, kabaitan, kababaang loob ng kamuan, katiyagaan, pagtitiisan ninyo ang isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa at higit sa lahat, pag-ibig. Ang mga ito'y maaaring bumukal lamang mula sa isang pusong nagkaisa kay Kristo. Dahil inilarawan ng mga ito ang kanyang karakter at kung paano siya ay hinarap tayo. Magpapatawad sa iba kung paanong pinatawad kayo ni Kristo. Colosas 3:13. Ang pag-ibig ay tali ng kasakdalan. Talatang 14. Sapagkat ito'y ang kanyang pag-ibig sa atin na nagbibigkis sa atin sa kanya at nagbibigay daan sa atin upang tunay na ibigin ang iba. 1 Juan 4:11 at 12. Walang makakaibig ng tunay sa kanyang kapwa malibang nasa kanya ang pag-ibig ni Kristo. Ang mga katanging ito'y nakakaapekto sa ating mga relasyon sa dalawang paraan. Una, pagpapakita ng pag-ibig, awa, kabaitan at pagpapatawad sa iba ay nagpapala sa atin at sa iba. Ito'y pagtupad ng pag-ibig at pagpapala sa iba. Ang mga tao ay karaniwang tumutugon sa atin ng gayon at patuloy tayong tumatanggap ng awa at kapatawaran ng Diyos. Yan. Patuloy na tumatanggap, kaawaan at pagpapatawad. At patuloy din naman tayong nagbibigay ng awa at kapatawaran sa kapwa. Ikalawa, at mas mahalaga, niluluwalhati nito ang Diyos at maaring pasiglahin ang iba na maniwala at sumunod kay Jesus dahil ipinapakita nito ang kapangyarihan ng banal na biyaya. Ito yung talagang pagsaksi. Ipinapakita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kung totoo yun sa iyong buhay, sabi nila, maaaring totoo rin ito sa akin. Sabi sa The Ministry of Healing, walang ibang impluensya na maaaring palibutan ang kaluluwa ng tao na may kapangyarihan gaya ng impluensya ng isang di makasariling buhay. Ang pinakamalakas na argumento na pabor sa Ebanghelyo ay isang maibigin at kaibig-ibig na Kristiyano. Kaya nga ang tanong sa atin ay ganito, gaano kakahusay nakatawanin si Jesus sa paraan ng pakikitungo mo sa iba, lalo sa mga taong maaaring maging malupit sa iyo. Pangalawang pagtatalakay, nabubuhay sa bagong buhay. Colosas 3:16-17.
Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awiting espiritual na umaawit na may pasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang alalahanin kasi ni Pablo para sa kapayapaan at pagkakasundo sa iglesia ay malinaw na makikita sa mga huling talata ng Colosas 3. Tinignan na natin ang mga detalye na detalyado ang kapayapaan ng Diyos. Yun ay nasa ikapitong leksyon. Hindi gaya ng Pax Romana. Ang Pax Romana ay Roman peace. Ang Pax Christi, yung peace of Christ, ay hindi isang kapayapaan na ipinataw mula sa labas, ngunit upang maghari sa atin mula sa loob. Kapangyarihan lamang ito kung si Kristo ang nakakontrol. Malinaw, mga kapatid, na hindi katulad ng Pax Romana na ito ay ini-enforce mula sa labas sa mga utos, ganyan, mga batas. Ang Pax Christi, kapayapaan ni Kristo, ay nangyayari kapag ka si Kristo ay nakakontrol sa loob natin, mula sa loob. Ganyan. Ang kaibahan niyan ay ang Pax Romana, pagka wala na yung batas, wala na rin ng kapayapaan. Wala nang pipilit sa tao na maging payapa. Ngunit kung ang Pax Christi ay nasa loob natin, patuloy yan na iiral. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng musika. Ang lingwahe ay napaka mapaglarawan. Inilarawan ito ang salita ni Kristo na gumagawa ng tahanan sa atin. Nangyayari yan kapag binabasa nating matama ng Biblia upang makinig at matuto mula sa karunungan ng Diyos. Mukhang bagaman medyo malabo ang tekstong Grego, ang musika ay may mahalagang papel sa pagtuturo at pagpapaalahanan sa isa't isa, Colosas 3:16. Ngunit hindi lamang ano ang musika. Ginagamit ni Pablo ang napakatiyak na terminolohiya kapwa rito at sa Efeso 3:19, mga awit at mga himno, mga awiting espiritual. Paraan ng pagtuturo ng katotohanan, pagbibigay ng mga tagubilin. Bagaman hindi tayo nakatitiyak, parang may pagkakaiba rito sa pagitan ng umiiral na koleksyon ng mga awit sa lumang tipan at ng lumalaking koleksyon ng mga himno. Ang espiritual na mga awit ay maaaring isang pangkalatang termino para sa anumang awit ng papuri na nakaugnay sa espiritual na buhay o sa buhay ng iglesia. Ang mga salita ng mga awit ay paraan ng pagtuturo ng katotohanan at pagbibigay ng tagubilin sa pamumuhay ng bagong buhay ng isang Kristiyano. Tandaan natin to. Napakahalaga ng mga sinasabi ng awit, yung lyrics. Kuminsan, ang umaawit ay hindi mo maintindihan yung lumalabas na lyric. Kinakain yung mga salita. Kaya napakaganda yung ginagawa ngayon na habang umaawit ay naka-flash sa screen yung lyric.
Doon mo doon ka tumatanggap ng message ng awit. Maganda kung ang boses ng maawit ay maganda. Nakakatulong yan. Pero ang mensahe ay nandoon sa sinasabi ng awit. Kaya nga mahalaga rin na bantayan yung sinasabi ng awit kasi maring lumabas diyan ng mga maling aral. Maraming dakilang himno ng nakalipas na ilang daang taon ang may makapangyarihang makapagpasigla, mensahe ng pag-asa at katiyakan na lubhang kailangan sa isang mundong napakadaling kaladkarin tayo sa lahat pababa. Ang makapangyarihang impluensya ng musika. Makapangyarihan ng impluensya ng musika, ang pagtugtog ni David ng alpa ay nagkaroon ng epektong nakapapawing pagod kay Haring Saul. Ngunit nang si David ay naging karibal niya, lumabas ang galit at sama ng loob ni Saul. Ang panatag na musikang klasikal ay napatunayan ng pagsusuri na nababawasan ang pagkabalisa, pinahusay ang takbo ng utak, dinadagdagan ang pagre-relax, nakatutulong sa kirot, at dinadagdagan ang pakikisalamuha. Sino sa atin ang hindi nakakita para sa kanilang sarili ang makapangyarihang impluwensya ng musika para sa ikabubuti o ikasasama ay maaaring magkaroon sa ating mga emosyon at isipan. Ang musika, ang musika, ang tamang musika ay maaaring makapagpasigla sa espiritual. Sinasabihan tayo na anuman ang ating ginagawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, Colosas 3:17. Ang tanong ay ganito, masasabi mo ba talaga na ginagawa mo yun? Kung hindi, paano ka magbabago? Ibig sabihin, ano ang dapat mong tigilang gawin kung hindi mo ito magagawa sa pangalan ng Panginoon? Pangwakas na salita. Ang kapangyarihan ng mas mataas, mas dalisay at marangal na buhay ay ang ating malaking pangangailangan. Ang mundo ay sobrang nasa isip natin at ang kaharian ng langit ay napakaliit. Ang moral at spiritual na pagiging perpekto sa pamagitan ng biyaya at kapangyarihan ni Kristo ay ipinangako sa lahat. Si Jesus ang pinagmumulan ng kapangyarihan, ang bukal ng buhay, alang-alang sa atin. Pinakikilos niya ang makapangyarihang mga ahensya ng langit. Sa bawat hakbang ay hinahawakan natin ang kanyang buhay na kapangyarihan. Acts of the Apostles, page 478. Napakabuti ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan nating kapangyarihan ay pinagkakaloob niya sa atin. Wala tayong may dadahilan na ang buhay ay hindi maging maayos para maging mabuting saksi para sa iba. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo, sa ngalan ng ating Panginoong Hesus ang karunungang Diyos, dalangin ko na ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita ay magbabago sa iyo. Sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Amen.
Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Ito yung mga nagse-share ng video sa pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministeryo ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag ka may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hinihingi sa aking messenger account. Thank you. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo. Si Albert nagsasalita eh. Baka